Binuhusan ng pabango si Jesus. Ganito po ang nilalaman sa atin hong banalaklat, magandang balita, Biblia. 6 na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Bitanya, sa bayan ni Lazaro, na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, 1 libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, tinunasan ang kanyang buhok at humalimbuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 dinaryo ang halaga niyan. Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi iyon, kung hindi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon. Napaka ganda ho yung binuhusan ng pabango si Jesus. Ano ba? Si nagmamalasakit pala naman ho dito si Judas Nagmamalasakit, Kuya Diorito, si Judas. Binibiro mo nang hinayang doon sa pabango na yon. Pero ang maganda rito, doon sa bandang huli, habang panahoy kasama ninyo mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon. Kuya Dio, ano pong makikita ninyo rito na aral na maipaparating sa ating tagapakinig? Mga kapatnubay, binuhusan ng pabango si Jesus. Nang pumunta po ang Panginoon sa bahay ni Maria at Marta, ay pinaganda siya ng hapunan. Binuhusan siya ng pabango ni Maria sa paa bilang pagpuri sa kanyang kadakilaan. Ayon po kay Jesus, ang ginawa ni Maria ay paghahanda sa nalalapit na paglilibing sa kanya. Ayon din po sa Panginoon, habang panahon hindi mawawala ang mga dukha dahil walang gustong tumulong sa kanila upang makahawon sa kanilang kahirapan. Yun. Ang pinakapunto doon ni Kuya Dio ay yung mga dukha, kinakailangan tutulungan naman. Yun ang pinakapunto ni Kuya Dio ron Kinakailangan, siyempre nakakakita sa ating paligid ng mga dukha, hirap na hirap sa buhay. Basta titingnan na lamang natin ba yung mga dukha na yan, na nasa ating paligid na yan, na hindi na, kung meron naman tayo maitutulong, hindi natin matulungan. Kaya yung pagtulong sa may hirap, yung pagtulong sa mga dukha, napakahalagang bagay ho yan sa isang Kristiyano upang maipakita natin ang ating pagmamahal sa Diyos. Kuya Ben, ano po sa inyo rito? Una po ay tingnan natin yung senaryo ng kaganapan. Pangalawa, tingnan pagnilayan natin yung gaano kahalaga si Jesus kay Maria para buhusan ng pabango. At paano naghanda, paano pinaghandaan ng magkapatid si Jesus. Napakalaking halaga ng pabango na ibinuhos doon kay Jesus. At ang ginamit na pinamunas ay ang mismong buhok na mahaba ni Maria. Yes, good evening. Mga minamahal ko mga tagapakinig, kung titingnan po natin sa kabuuan ang kaganapan, ay makikita natin ng isang pagkilos ng isang tagasunod na mananampalataya, unang isang kaibigan na dumating sa bahay nila na pinaglilingkuran nila ng lubos ang ating Panginoon at ipinakita nila kung gaano nila kamahal si Jesus. Kaya dapat po sana natin makita at may tanong sa ating sarili, sa ating pong mga tagapakinig, sa akin at sa ating lahat na mga Kristiyano.
Kailan ba natin natutunang paghandaan din si Jesus? Kailan ba natin natutunan na si Jesus maibigay ng buong buo ang para sa Kanya? Kailan ba natin nagawa na ang mga bagay-bagay na katulad ng ginawa ni Maria kay Jesus? Ito po yung mga hamon na dapat nating makita sa pagkakataong ito, sapagkat ito ang ating nakakalimutan sa kapanahunan, na mag-alay ng mga bagay-bagay na mahalaga sa ating Panginoon, na mag-alay ng oras at panahon, na mag-alay ng ibinigay sa iyo ng Diyos na maibalik mo man lamang sa Kanya. Sa ginawang ito ni Maria, ito ang nagsisilbing hudya upang makita natin na ang pinakamasarap na bagay, ang pinakamabangong bagay na nasa atin ay maibigay natin sa Diyos. Pero mayroon pong isang malalim na pakahulugan, iyong pabango. Alam niyo po, kapag mayroon masarap ang iyong reputasyon, maganda ang iyong pangalan, ito ay mahalimuyak at napakasarap. Sa loob ng tahanan, ikaw ay kinikilala na napakaganda at napakabango ng iyong pangalan. Katulad ito ng ipinakita kay Jesus, ng buhusan ng pabango na napakabango at ang loob ng buong kabahayan ay napuno ng kabanguhan. Ganyan kabango ang ating Panginoon at ganun din kabango ang pagmamahal na ipinakita ni Maria para kay Jesus. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, itanong po natin sa ating sarili, mayroon ka na bang ginawa na pinakamabigat at pinakamalaking bagay para sa Panginoon? Mayroon ka na bang naibahagi na nasayo, lalong-lalo na ang iyong kakayanan? Na ipagkaloob mo na ba ito sa Kanya? Naibigay mo na ba ang lahat ng magagawa mo para sa Kanya? Huwag nating tingnan ang ginagawa ng iba na kung minsan na katulad ni Judas, sa halip na makita ang kaganapan at kagandahan, ang nakita niya ay pansarili at napasama pa ang kanyang pananaw, sapagkat pansarili pa rin ang kanyang iniisip bilang isang magnanakaw ayon dito sa nakasulat. Mangungupit Alam niyo yung mangungupit, pag nakakita yan ng pera walang bagay na mabuti dyan kahit gamitin sa mabuti. Ang mahalaga rito, maurap niya makakuha siya, sapagkat yun na ang kanyang buhay. Kung ano yung amoy mo, yun ang ginagawa mo. Kung ang pagsasabuhay mo hindi para sa Diyos, iba ang ibinubuhay mo sa iyong sarili. Salamat, Kuya Ben. Yun po, napakingganin po ang paliwanag po naman dito sa binasa kong binuhusan na pabango si Jesus ni Kuya Ben. Kuya Bert, ano po ang nakikita ninyong mga aral pa na nakapaloob po rito sa Ebanghelyong ito ni Juan sa chapter 12, binuhusan ng pabango si Jesus? Kuya Min, katulad ng naibahagi sa atin nila Kuya George at ni Kuya Ben, ang karagdagan ay sa paglilingkod noong mabuhay si Lazaro, ang kanyang mga mahal sa buhay ng mga kapatid, nung dumating si Jesus ay kanilang pinaglingkuran. Sa ating buhay, kung minsan maraming biyaya na tinatanggap ang isang tao, kailan niya naisip na paglingkuran ang Diyos sa kanyang buhay? Kung minsan nasasabi ng tao, kaya sumayaman ay dahil sa kanyang katalinuhan. Pero hindi niya alam na ang lahat ng mga biyaya ay nagmumula sa Diyos, nakaloob ng Diyos. At makikita rin natin, Kuya Min, sa binasa mong mga salita ng Diyos, si Lazaro ay kasalo ng ating Panginoon Jesus. Sa tatlong magkapatid, siya lamang ang hindi naglilingkod sa Diyos. Bakit? Kasi namatay na ito Muli na niyang binuhay. So wala na sa kanyang kapangyarihan na siya magtrabaho muli.
sapagkat siya'y minahal ng Diyos, binuhay ng Diyos, at lahat ng tinatamasa ng mga anak ng Diyos o ginagawa